And we will leave it up. Gulfstream 350, Bell Helicopter 407, Bell Helicopter 206B3, at Augusta Westland AW1398. Ilan lang yan sa 11 air asset na may kabuang halaga na 4.7 billion pesos ni Ako Bicol Party List Zaldico. Sa isinumiteng listahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa DPWH, nakarehistro ang mga ito sa Misibis Aviation and Development Corporation, Hightone Construction Development Corporation at QM Builder, mga kumpanyang pare-parehong may kaugnayan kay Ko ayon sa DPWH. Ang Hightone at ang QM Builders ay kasama sa top 15 na contractors na ayon sa Pangulo ay nakakuha ng 100 billion pesos na proyekto mula sa gobyerno. Hihingi nila sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang mga pag-aari na ito ni Ko. Ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI at sa DOJ para tulungan natin ang investigasyon. Isusumite rin ng DPWH sa ICI at DOJ ang listahan ng mga sasakyang nakarehistro sa 26 na personalidad na una nang kinasuhan ng DPWH sa Ombudsman. Pinapa-freeze din nila ito sa Anti-Money Laundering Council. Halos kalahating bilyong piso ang kabuuang halaga nito. Pero hindi pa natin alam, baka naman meron dito, meron silang mga kaibigan o kapamilya, pinapahanap na rin po natin. So this is just an initial list from the LTO. Hindi tayo nagtataka, ang karamihan dito, ang malaki dito ay sa mga Diskaya. Kay Sara Diskaya pa lang, 218 million na out of the 474. 10 regional at district engineers naman ng DPWH ang binigyan ng 5 araw para sagutin ang inisyu sa kanilang show cause order. Kailangan nilang magpaliwanag sa aligasyong marangyang pamumuhay na higit sa kanilang kakayahan, pagpapatupad ng mga substandard na proyekto o di umano'y paninira ng mga dokumento. Humaharap sila sa kasong administratibo pero kung may sapat na ebidensya, isusumite ito ng DPWH sa ICI para sa posibleng kasong kriminal. Simula pa lang ito, at hindi ako magtataka kung linggo-linggo mayroong bagong ganitong listahan. Sabi ni Dizon, noong August 15, nagretiro si dating Undersecretary Roberto Bernardo. Ang itinuro ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na pasimuno ng mga maanumalyang flood control project. Pero kahit retirado, di pa rin naman daw makakataka si Bernardo sa mga posibleng kaso. Tingin ni Dizon, kalat sa buong Pilipinas sa mga ghost project, hindi lang sa Bulacan at maaaring abuti ng taon bago matunto ng lahat ng mga proyektong ito. Do you think I can find out how many ghost projects there are for thousands and thousands of projects in the entire country? It's that horrific. This is all over, this is not just Bulacan. Bit-bit ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang CPU o Central Processing Unit ng kanyang desktop computer sa pagharap sa Department of Justice sa Maynila. Kasama niya ang kapwa dating Assistant District Engineer na si JP Mendoza. Pareho silang nagsumite ng mga sinumpaang salaysay sa DOJ. Ang CPU agad prinoseso ng Justice Department. They're showing their good faith. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo. At ito'y kanilang sinasabayan ng mga dokumento. Hindi lang to kwento, pero merong mga notes, ledgers at lahat ng kasama na maaaring magturo sa mga taong may pananagutan. Mga pangalang hindi nababanggit na ngayon ay nababanggit. At maaaring iugnay sa iba pa mga taong hindi pa nababanggit. Ipinasok na sila ni Remulla sa Witness Protection Program bilang mga protected witness, kasama si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. We will be needing their cooperation and we will be needing more time for them to be able to gather different documents that are important to us. We will give them the protection needed para magtuloy-tuloy ang revelations natin. Ang isang protected witness ay binibigyan ng seguridad, tirahan at legal na proteksyon laban sa banta sa kanilang buhay. Hindi pa sila ligtas sa kaso, pero maaaring maging state witness kung aprubahan ng korte. Tinanong rin si Remulla sa estado na mag-asawang kontratista na Sara at Curly Diskaya na nagpa-evaluate rin para sa WPP.
Sir, paglilinaw, ang mga diskaya po ba ay protected witness? Yes, we consider them already as protected witnesses. Kasi nga, to be fair to everybody who has applied, doon natin ilagay muna to. We will help them first with their security problems. Pero paglilinaw ni Remulla, ibang usapin pa ang pagiging state witness. Yung state witness status kasi, we're very careful about that. It takes a lot of doing to declare a person as a state witness. Because you're freeing them completely from criminal liability. Kinakailangan kompleto information. It's something that we will use only when we have to. Kasi nga, you free them completely of criminal liability, then it has to be worth it, ika nga, sa ating bayan. Sa ngayon, voluntaryo ang pagbabalik ng ari-arian ni Hernandez at hindi pa raw napag-uusapan ng restitution bilang kondisyon sa WPP. Pero, giit ni Remulla, Kailangan ng restitution. Ito gusto ng bayan natin eh. Ito talaga ang hustisya. Di ba? Ang lahat ng nakakuha ng hindi kanila, dapat sila sa uli yan. Hindi naman to finders keepers, lalo na kung merong criminal design na involved. Diyan na tayo papunta. Kaya diyan na tayo magkakaalaman talaga ng kabuuan ng lahat. Ano yan eh? Kasi para umabot ka sa Memorandum of Agreement, satisfying all legal obligations, iba yan. ang kampo ni Hernandez ikinagalak ang pagiging protected witness na nito sa DOJ. This is what we've been praying for. Okay. Because of all the revelations he has made, it's important that he and his family is being protected. Yeah. Alam mo, the fact na nagbigay na siya ng mga nalalaman niya, okay, dumadami ang kalaban niya. Okay. So, people want him silenced. Nasulatan na ng Justice Secretary si Senate President Tito Soto at paplansyahin na lang ang mga termino ng proteksyon ng mga protected witness.